Good morning guys! I'm back here in Manila and bisitahin natin yung aking garden. So umuwi pala ako ng Bicol guys kasi nag-birthday yung mama ko. So 3 days din ako doon tapos nagbagyo pa. So sa mga nakikita ko medyo may ano dito. Unahin natin tong aking sitaw. So yung sitaw ko ay hindi ko alam kung anong nangyari guys. Pero ito na siya ngayon. Hopefully, makarecover pa. Kasi sayang, ang ganda nito bago ako umuwi. Ayan o, naging abnormal yung kanyang mga bunga. So, sa tingin ko, natuyuan siya ng lupa. Though umuulan-ulan or umulan nung mga nakaraan araw dahil sa bagyo, pero ito naman sila. Parang tuyo yung kanyang lupa. And then, dito naman sa aking petchay, ayan, yun yung kanyang nutrient solution. So, wala na tong nutrient solution. Puro na lang siguro to rainwater. Ayan. Naging dilaw na sila. So, i-harvest ko na yan. Then, yung kangkong ko naman, maganda pa siya. Pero dito sa isa ay may mga dilaw na. So, yung kale ko ay okay pa naman siya. So far. Pero babaguhan ko siya ng nutrient solution. And then, yung Vietnam rose, okay pa, maganda pa siya. Bahang-baha pa dito. Nanilaw na yung mga pechay guys. Ayan si Ellie. Yung kalamansi, okay. Ayan, maraming bunga. Yung mint, okay lang din. Ito. Maganda na yung tubo ng mint. Ayan, maganda yung kanyang root system. Sa mint kasi talaga hindi siya maselan as long as nakababad siya sa tubig. Kahit walang nutrient solution, yun yung napansin ko, kahit wala siyang nutrient solution, basta nakababad siya sa tubig, kaya niyang mabuhay. Yan, maganda yung mint. While yung at king basil ay, ayan, may mga naninilaw at saka may mga maliliit ng bunga. So, nutrient solution din to, pati ito. Yung carrots ko ay, ito na yung carrots. Ayan siya. Ano ang nangyari dito? Bunutin natin. Oops. Uy. Let's see. Oh. Ay, wala siyang ano. Puro lang siya, puro lang siya ugat. Wala siyang, ayan. Hindi siya namunga. Or hindi siya nabuo. Ayan. Kakalipat-lipat ko kasi siguro nito. From styro kasi, nilipat ko siya dito dahil palaging hinuhukay ng mga pusa. So, nilipat ko dito. Ayan. Kapag nadi-disturb kasi yung halaman, guys, hindi siya nabubuo talaga. Okay. So, I think magpapalit na ako ng mga tanim. So, siguro pag natanggal tong carrots, ipapalit ko sili. Tapos, dito naman sa aking talong. Yung talong ay doing well. Ayan siya. Tapos nagulat ako, may talong pala akong puti. Ayan o, cutie. May mga bunga yung talong. Ayan. Marami siyang bunga ngayon. Ayan, dalawa. So, may project garden reclamation tayo ngayon, guys. Sa mga susunod na araw.
Tapos, ito yung aking mga bawang. Yung bawang ko medyo ano siya, medyo payat or baka kasi ano siya na, baka kasi dapat dala-dalawa lang yung nilagay ko. Pero bata pa naman to. So, lagyan lang natin ng vermicast or organic fertilizer. Baka tumaba pa siya. Ayan. Ang kalat ngayon dito sa aking garden. Ito yung aking malunggay. Ito yung pinutol ko na tumubo na yung ano niya. Ayan, tumubo na siya. May mga bago siyang dahon. Tsaka yung pinutol ko ay pinusok ko ulit. So, ayan, meron na siyang bagong sanga or dahon. Tapos, bala ko din na putulin na lang din to para mag-focus dito sa main stem. Para mas matibay yung ano, yung puno niya. So, ayan. So, yung basura ko, hindi ko pa nabababa. Yan. Meron pala ako ditong banana peel na gagawing fertilizer. Ayan siya. So, ang kalat pa guys. Tapos, ito yung aking iniwan na sitaw. So, yung sitaw na to ay hindi ko na alam kung nasaan yung kanyang gapang. Kasi ano na sila, naghalo-halo na. Tulad nito, mamaya, papagapangin ko siya dito sa ano, sa kawayan. So far, okay naman yung ano na to, sitaw na to. Aayusin ko lang din siya mamaya. Then, ito naman yung mani. Ayan. So far, maganda naman siya. At ito na yung aking, ito na yung surprise. Ayan. Grabe. Binagyo yung aking maisan, guys. Sobra. Ayan. Natuyo na din siya. So, mamaya aayusin ko to. So, di ko na siguro pagpapatuloy itong mais. Papalitan ko na lang siya ng ibang gulay. So, di ko pa alam kung ano, pero sayang yung space na to. Papalitan natin. Ang bala ko kasi dito ay, ano na sana, ampalaya para gagawan ko din ng parang trellis tapos flat sa taas para dun yung mga bunga. Not sure yet. Pero let's see. Then, meron ako ditong, ano ba to? Ginger, luya. Ayan. Yung luya ko ay, ito bago pa lang to. Mga 2 weeks siguro to. Tapos, ito naman ay mag 1 month siguro. Ayan. So, magtatanim ako ng luya kasi madali lang sila alagaan. At hindi sila high maintenance na ano, na tanim. So, bago pala ako umuwi, ay nag-iwan ako may inaiwan akong mga basil. So, eto na sila ngayon. Hindi na ganun kaganda. Pero, ito try ko pa rin na i-transplant. Kasi, meron ako dong space or vacant na styro. Doon ko sana ilalagay. So, ayan. Back to the city. At, kailangan natin ulit ayusin itong garden. Kasi, sayang yung nasimulan natin. So, ganun talaga pag bumabagyo, pagkatapos ng bagyo, kailangang ayusin. Ganun, bangon ulit. Oh, garden lang to, how much more yung mga farmers talaga na naapektuhan ng bagyo, right? So, yun lang, magsisimula na ako mag-ayos. Pero sa ngayon, hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Ayan. So, ito muna, what's this? Dalawa na lang sila guys kasi wala na si Jane Jane. Ayun. Namatay na siya. Namatay siya nung nasa Bicol ako.
So, bingo! So, let's start. Okay. Yun lang guys, magsisimula na ako mag-garden. Siguro sisimulan ko sa pagpupruning ng kamatis dahil kailangan niya na ng pruning talaga. May mga ano na siya, may mga bulaklak na siya, so kailangan na nitong i-pruning para mag-focus na yung nutrients sa mga flowers. Then, magdadagdag din ako ng lupa at magdidilig kasi natuyo na yung kanyang lupa. So, yun lang guys. Thank you for watching and sana makarecover tong garden ko at lahat ng nasalanta ng bagyo. Okay, so bye-bye. Thank you for watching. God bless us all. Bye.